Nagbigay tayo ng kangkong sa ating mga alagang native na biik at gustong gusto nila ang kangkong, nagagawan pa. Hello guys, magandang umaga, happy farming. Update guys sa ating mga native na biik. Nung nakaraang vlog natin ay nasabi natin na dito sa lugar namin ay mayroon ng ESF at marami ng baboy ang namamatay sa katabing barangay. At nung isang araw lang nga guys ay may namatay din na isang baboy sa aming kapitbahay. Pero hindi naman dahil sa ESF ang kanyang ikinamatay. Namatay ito dahil siguro sa gutom. Naiiwanan kasi ng aming kapitbahay at hindi napapakain ng maayos dahil siguro sa mahal ng price ng feeds. Pero syempre kinakabahan din tayo guys, kaya tuloy-tuloy pa rin ang pag-disinfect natin dito sa ating kulungan. At kanina nga lang guys, mayroon ng magbababoy dito sa amin na pinayagan na mag-supply ng karne sa ibang barangay. Sana nga guys ay magtuloy-tuloy na at mawala na rin ang ESF. Samahan niyo ako guys, kukuha tayo ng kangkong, ipapakain natin sa ating mga alagang baboy. Malapit lang naman guys ang pinagkukunan natin, dito lang sa gitna ng palayan. Meron kasing part dito sa gitna ng palayan na medyo mababa. Ayan guys ang pinagkukunan natin ng mga kangkong. Yung part na yan guys ay naharbisan na rin natin at meron pa namang mas magaganda pa na kangkong dito banda sa gitna. At bago pa maubos ito guys ay tutubo naman ulit yung ibang naharbisan na natin. Wala namang ibang kumukuha dito guys kundi tayo lang at yung isang kapitbahay natin na meron ding alagang native na baboy. Ito na guys ang nakuha nating kangkong at hinuhugasan muna natin ito guys sa malinis na tubig bago natin tadtarin ng maliliit. Kailangan matanggal natin ang alikabok, putik at ang insekto na nasa kangkong guys. Kahit kasi native ang ating baboy ay kailangan malinis din na pagkain ang ibigay natin sa kanila. Lalo pa kinukuha lang natin ito sa gitna ng palayan. Tinatadad ko rin guys ng maliliit ang kangkong para masarap naman ang kain ng ating mga baboy. Hindi na kasi natin ito niluluto guys, binibigay na lang natin ng sariwa sa ating mga native na baboy. At sanay na rin naman sila kumain ng gantong paraan guys. Kahit binibigay lang natin na sariwa ay mabilis nilang nauubos ang kangkong. Hanggang 3 araw na kainan na nila guys ang nakuha nating isang sakong kangkong. Tapos kukuha ulit tayo. Ganyan lang guys ang routine natin sa pagkuha ng kangkong para sa ating mga baboy. Maaga pa ay kumukuha na agad tayo at mabilis lang naman natin itong gawin. Bigyan na natin guys ang ating mga alagang biik at naghihintay na sila sa ating ibibigay na pagkain. Ayan guys at nag-aagawan pa sila. Talagang gustong gusto nila ang kangkong. Maswerte tayo at may pinagkukunan tayo niyan dahil ang iba ay nangungulikta lang sa palengke, humihingi sa mga nagtitinda ng gulay. Minsan paunahan pa dahil mayroon ding ibang kumukuha. Malaking tipid rin kasi ito guys para sa ating mga alagang baboy, lalo na ngayon ay bagsak presyo talaga ang bilihan ng buhay na baboy, pero ang benta nila sa palengke ay ganun pa rin ang presyo ng karne. Kaya tayo araw-araw nagbibigay nito sa ating mga baboy para makatipid sa gastos sa kanilang pagkain. Madami rin naman tayong makukuha na pagkain na libre para sa ating mga baboy. Sipag lang talaga ang kailangan natin. Ayan guys, mabilis lang nila naubos ang binigay natin na kangkong. Nakatipid na naman tayo sa pagkain ng ating mga native na biik. Pagkatapos kumain, yan ang trabaho nila guys, ang matulog lang.
busog na busog eh. Pero mamaya guys, pag nagutom na yan, iiyak na naman yan at hihingin ng pagkain. Guys, si Pia at si MJ ay sinama na natin sa kulungan ni Max. Dahil nakapaglandi na sila guys ng una, pang 21 days na ngayon. Maglalandi na rin sila. Pwede na nating ipabulog sa kay Max. Kailangan kasi na yung pangalawang landi nila bago natin sila pabulugan, kaya hindi natin pinabulugan nung unang naglandi sila. Hindi pa naman pick ng kanilang paglalandi guys, pero dalawang gabi na kasi na maingay sila dito sa ating kulungan. Yan ang mga sign guys na naglalandi na ang inyong baboy, kapag nagwawala sila at maingay sa kanilang kulungan. Araw na lang ang bibilangin yan guys, ay magpapabulog na rin sila kay Max. Mas mabilis kasi maglandi ang babaeng baboy kapag kasama nila ang lalaking baboy. Naglagay rin tayo ng tubig sa kanilang liguan. Kusa na lang silang naliligo guys, at hindi na natin sila pinapaliguan pa. Ganyan lang guys ang ginagawa ko. Kapag nabulugan na si Pia at MJ, mga ilang araw pa at sigurado na natin na buntis na talaga sila, pwede na nating ilipat ng kulungan si Pia at MJ guys, para hindi na kulitin ni Max. Makulit kasi ito si Max guys. So paano guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. Salamat guys sa inyong pagsuporta at patuloy na panonood. Sa mga baguhan na ngayon lang nakadalaw sa aking channel, paki-like and subscribe naman guys na aking channel para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat guys at happy farming!